Sisimulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na banal sa banal na pagdiriwang ating saliwangin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Tawad tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pagkaloob mo sa ating pagkilala na ang iyong anak para sa ating nabuhay talaga. Kami naman maging kasama niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritu kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Cristiano. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Kailangan kasi bigay mo. Noong mga araw na iyon, masigli ang pagdanais ni Saulo na usigin at patayin ng mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang matakip niya ang sinumang matagpuan niya, kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa gusto, biglang kumistap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano ba kasubasa-kasos siya? At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig, tungkol sa kanya. Tumindig ka pumasok sa gusto. Sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natili ng mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at inilan ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumakain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangkain, Ananias, ano po iyon, Panginoon? Sabi niya, pumunta ka sa kanyang tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaki na Tarso na ang pangalan
Tumayo dalhin sa kanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya walang umagas. Tumayo dalhin sa kanan, mabuting balitang aral. Tumayo po sila. Yun na, tumayo daw, tumayo. Ang sinumang kumakain sa kawang aking kain ay nananahang sa akin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Opo. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilalim. Namatay sila, bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Christus et Ecclesia, for Christ and for the Church. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Sa mga naglalapap sa ibang lugar o sa ibang diocese ng Antipolo, welcome po sa Immaculate Heart of Mary Paris. Ang salita ay nagkatawang tao at nakipabuhay sa atin. John chapter 1 verse 14. Yan, basahin po natin yan. The word became flesh, no? Ang flesh na ito ay hindi lamang naging katawan, kundi ang katawan na ito ay inihandog para sa ating lahat. Hindi lamang siya nakipabuhay, kundi yung katawan niya ay ibinigay sa atin. Hindi pa ba kayo nauumay, nagsasawa, dahil ilang araw na natin naririnig, ako ang pagkain na magbibigay buhay, ang sino mang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng
tinapay, ang dugo, o ang alak. Lagi na natin ito narinig. Nauumay na ba tayo? Nagsasawa ba tayo? Kung mayroong mga pagkain na dapat lagi natin tanggapin, yun ay ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus, na kailanman ay hindi dapat natin pagsawaan. No? Tanggapin. May dalawang salita na paulit-ulit na nabanggit sa ating Ebanghelyo. Ano yun? Kanin. Ang sino mang kumain. Dalawang salita na laging ulit. Ano pa yung isa? Uminom ng aking dugo. Noong 1970s, during the Vietnam War, mayroong isang Archbishop of Saigon, na hinuli at kinulong. Bakit? Kinulong siya ng mga communists dahil siya ay threat para sa mga ito. Si Archbishop Nguyen Van Thuong, siya ay kinulong. At nung kailan siya kinulong? Noong 1975 on the Feast of the Assumption. At kung kinulong siya lang mag-isa sa isang selda na maliit, na madilim, isang bukas lamang o isang maliit na bintana. At one time, nagiging siya ng pagkakataon na makasulat sa kanyang kaibigan. At sinulatan niya ang kanyang kaibigan. Ang sabi niya ay, please send me or give me my medicine. That time, medyo matanda na rin si Archbishop. Sabi niya, padalahan daw siya ng medisina, ng dugot niya. At alam ng mga kaibigan niya kung ano yung medicine na sinasabi niya sa sulat na yun. Dahil sa loob ng selda, hindi siya pinayagang mag-misa, mag-celebrate ng misa. At kung natanggap ang mga kaibigan niya ang sulat niya, nagdala ng ito, nagpadala sila ng bottle with wine and bits of bread. Tinitipid niya yun. No? Yung laman ng bote ay wine. Tapos maliliit na piraso mga tinapay. At ang ginagawa niya, every 3 p.m. afternoon. Di ba yung time na nasabi natin kamatayan ng ating Panginoon? Nagmimisa siya. Kumukuha siya ng a drop of wine sa last bottle sa kanyang palm, sa kanyang pana. Kumukuha siya ng maliliit na tinapay at nagmimisa siya. At yun ang ginawa niya for 30 years. Did you know? 30 years. Yun ang ginawa niya. Siya ay nagmimisa sa selda niya. Kasi hindi nga siya pinayagan. Pero secretly, yun ang ginagawa niya. Nandoon yung kanyang debosyon sa banal na misa at yung kanyang pagnanais na tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Cristo. One time, ako ay nagsiko sa isang malapit na ospital. No? At kung ako'y nagdala, nagsiko na ako,
bisita. At biglang nawala sa isip ko na meron pala akong babalikan. Ay susunod pala ako ng hostya. No? At dire-diretso na yun. Pagkatapos ko ng misa, bisita, may binyan ko na naka-schedule na. Talagang nawala sa isip ko. At after lunch, isip ko, ano parang meron akong babalikan? No? Naisip ko. Meron pala makakatilag ng hostya. At dali-dali ako luma sa tabernacle, nilagyan ko yung pigs ko, at pumunta ako doon. At sa bukat ko sa matanda, sabi ko, nanay, sorry po. Nawala talaga sa isip ko. Ang sabi na lang ay, ang mahalaga Father ay yung pinatulog hostya. Ang mahalaga ay yung pinatulog hostya. At dali-dali ko binigay yung hostya sa matanda. Yung matanda na ito ay mayroon ng tanging yung kanyang buhay. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang sino mang umating ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, simpleng bagay na naman marami ang paalala, no? Ng ating Ebanghelyo. Whoever eats the flesh and drinks the blood has eternal life. Ito yung dala at biyaya, grasya ng pagtanggap natin ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Saan? Para kay Archbishop Julian Van Tuan, ito yung isang medisina para sa kanya. No? Ito ay gamot niya. Siyempre, pag umiinom tayo ng gamot, diba? Lumalakas din tayo. At ito yung pampalakas tayo. At siguradong kaya siya nakasurvive for 10 years. Nandun siya sa pulungan. Pagkakot nagsiselebrate siya. No? At ito matanda, no? Hindi na talaga. No? Yung hostya na siguro kapag naghihintay siya, no? Babalik ako kapag Father. Babalik ko na siya. Dahil kaya ang hostya ko. Yung eagerness niya. Nakakatuwa. No? Buti na si Bertolan. Pero ang sabi niya, ang mahalaga po, Father, yung hostya na dyan. Mga kapatid, lagi natin tanggapin ang katawan ni Kristo. Salamat sa ating mga masisipag na ministers. No? Pagkatapos ng misa, pag Sunday, meron niya mga panuntahan na mga hindi kaya pumunta, magsimba dito sa simbahan. Sila na yung nagkakatid ng katawan ni Kristo. Ang ating mga lay minister ay hindi lamang sila nagsusubo, kundi sila rin po ay pumupunta. Halimbawa, may nagpasikol at sila ay nag-umpisa na, sinasabihan ko, pwede po kayo tumanggap ng katawan ni Kristo. Pwede po kayo mag-request sa simbahan. No? Ang problema natin, hindi din kaya ng iilang lay minister na magkakatid ng katawan ni Kristo sa mga doon sa taong nagnanais tanggapin ang katawan. Kaya doon sa mga nagnanais na maging lay minister, welcome na welcome po. Sapagkat ang inyong mission ay hindi lamang dito sa pagsusubo, kundi ang mission din ay dalhin ang katawan ni Kristo tungkol sa mga tao hindi na kaya pumunta ng simbahan.
Amen po ba? Lalo-lalo na yung mga talagang gusto tanggapin ang katawan ng ating Panginoon. Let us not become hearers only, but also become sharers of the body of Christ. Hindi lamang basta narinig natin, ano ba itong katawan ni Kristo, ano ba itong dugo ni Kristo, kundi tayo mismo kaya. No? Magdala ng katawan ni Kristo dumulong sa mga taong gustong tumanggap ng katawan ni Kristo. Lastly, sabi po ni St. John Paul II, the body and blood of Christ are given for the salvation of man, of the whole man, and of all men. Ang katawan ni Kristo ay binigay para sa kaligtasan natin. Amen. Ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na lumin sa hapag na ito. Hiningin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas matagumpay na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin pagwalang-bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo aming panalangin.
ginawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa katuwiran niya at karangalan sa aming napakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha para walang awa, gawin mo banal ang mga alay namin iusan at kalunan, at gawin mo bakit sa iyo namin nakalaman. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin itaas sa Diyos tinutuso at idiwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marami na siya ay kasalanan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang dapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinaglilipang ang pag-aarating ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumalo sa aming lahat, sa pag-aarating ng iyong buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Naabot sa kanya ng iyong mahalan at kung pinagkakalit at huwag naging kasama sa pagkamatay niya sa krus na hubig ang kakayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng kanya. Kaya ay sa mga anghel nagsisiaway ang papuri sa iyo ng walang hubay sa katihan, kami nagbubuti sa iyong kanakinan. Manaming banal, ikaw ang bukalang ka ng kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinag-iis ang pusang loob na maging handog, kinuha niya ang pinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, pinabot sa kanyang kaagagan at sinabi, tamang kapihin lahat ito at kanya. Ito ang aking katawan at ihahandog para sa inyo. Ganun din naman matapos ang tunay, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tamang kapihin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagong palaghanggang tipan. Ang aking dugo na itutubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipahuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkakatayin mo ng pagkabuhay ng iyong anak. Kaya kinakain namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kaya sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay makakabot sa pagkakansa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francis na aming Papa Roberto na aming Obispo, nori ang kanyang katuwang na Obispo at ang kanyang kapalitan. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin namin ang mga kapatid namin nakulay na may pag-asa sa sila'y ulit ang buhay
Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo panindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagpipong namin ang pagpupuri sa ikaraang mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpapang sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipagpahayag natin ng atas. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng mga pagkalooban at kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabihan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong mahalian, ang kapangyarihan at ang kahulihan, pagpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakansa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpagsawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan namin banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagputos ni pag-iwang ang muling pamunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpagsawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangisa, sa ating kansilyo, sa ating choir, sa ating mga madre, sa ating mga resiba mula sa ibang lugar, sa mga pa. Ganun din sa ating mga lay minister, no? Na hindi lamang yung nagsaserve, kundi sila ay katuwang po natin, kaya katuwang ng pati na maghatid ng katawan ng Kristo doon sa mga nasa malayo. Ang mga kapatid natin ay hindi kaya pumunta rin sa simbahan. Maraming salamat sa ating mga lay ministers. Sumanin niyo ang Panginoon At sumayin sumayin ay pagpalakan kayo ng Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang malalagay sa Humayo kayo kagaya ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat